Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1389-94. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang fragment ng ancestral artifact ay nanginginig sa pagkabigla, ngunit hindi ito sumuko. Bamulong ito, ang sinaunang race duplication plan, di ba? Planong duplikasyon ng sinaunang lahi. Ang mga miyembro ng parehong Ancient Soul Hall at ang Giant God Race ay natigilan. Sa 10,000 sinaunang lahi, ang numero 1 lahi ay ang sinaunang lahi, na sumugpo sa 10,000 karera at nang ibabaw sa Wildlands. May plano ang matalinong Heaven's Legacy Race na i-duplicate ang bloodline na ito para makontrol nila ang Supreme Innate God Devil bloodline ng sinaunang lahi. Ang planong ito ay ang sinaunang race duplication plan. Miyembro siya ng Heaven's Legacy Race. Ang tatlong half-step na Godlords of Ancient Soul Hall ay natigilan ng ilang sandali, at pagkatapos ay bigla silang nagkaroon ng haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ni Yovan. Ang Ancient Race Duplication Plan ay isang plano ng Heaven's Legacy Race, at sa kanilang paglalakbay, si Yovan ay lubos na kumpiyansa pagdating sa pagdisarma sa mga bitag ng Heaven's Legacy Race. Bukod dito, pamilyar si Yovan sa dimensyong ito at mayroon pa siyang mapa. Talagang miyembro siya ng Heaven's Legacy Race. Ang mukha ng sinaunang Diyos na si JLC ay nagulat, at ang kanyang puso ay tumibok sa takot. Ang Heaven's Legacy Race ay isang mythical race sa top 5 nanograms 10,000 ancient races. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi makapangyarihan pagdating sa pakikipaglaban, mas mababa pa sa Ancient Soul Race sa aspetong ito. Ngunit may dahilan kung bakit inukupa ng Heaven's Legacy Race ang rank 3. Lahat ng miyembro ng Ancient Soul Hall ay tumingin kay Yovan na may iba't ibang mga mata. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit malaki ang tiwala ng Godlords of Ancient Soul Hall sa mga plano ng Godlord Stellar Aspect. Ito ay dahil kapwa si Yovan at Godlord Stellar Aspect ay mga miyembro ng Heaven's Legacy Race, at sa harap ng third-ranked Heaven's Legacy Race, ang lakas ng Ancient Soul Race ay hindi gaanong mahalaga. Nagtagumpay ang sinaunang race duplication plan ng Heaven's Legacy Race. Madilim ang tingin ni Wuheng habang nagdududa siyang bumubulong. Ang Heaven's Legacy Race ay matagal nang nawala ng walang bakas, at maraming taon na ang nakalipas mula nang simulan ang Ancient Race Duplication Plan. Kahit ang mga dalubhasa ng Panginoong Diyos na nakaligtas mula sa sinaunang panahon ay hindi nakatitiyak kung nagtagumpay ang planong ito o hindi. Tama. Ito ang resulta ng sinaunang race duplication plan ng aking lahi. Tinitigan ni Yovan ang fragment ng ancestral artifact at buong pagmamalaking sinabi. Sa sandaling ito, inamin ni Yovan ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race at inamin din ang pinagmulan ng tyrannical bloodline energy sa kanyang katawan. Nakatitig ang lahat kay Yovan, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Hindi ka totoong miyembro ng sinaunang lahi, maingat na sinuri ng fragment ng ancestral artifact si Yovan at nagtapos. Ano? Ang sinaunang Diyos Thundermount, sinaunang Diyos JLC, at lahat ng iba pa ay natigilan. Si Yovan ay nagpakawala lang ng lakas na yumanig sa kalangitan at tinakot ang lahat ng 10,000 lahi, ngunit ang fragment ng ancestral artifact ay talagang nagsabi na si Yovan ay hindi isang tunay na miyembro ng sinaunang lahi. Magtulungan at kunin ang fragment ng ancestral artifact. Malamig na bumantong hininga si Yovan. Ang bloodline ng sinaunang lahi sa kanyang katawan ay tunay na isang semi-tapos na produkto. Oo. Ang tatlong kalahating hakbang na Godlords of Ancient Soul Hall ay agad na sumang-ayon at sumulong. Kahit na naniniwala sila sa lakas ni Yovan, ang fragment ng ancestral artifact ay hindi mahina. Tatlong magkahiwalay na anggulo ang pag-atake nilang tatlo. Samantala, inatake ni Yovan ang fragment ng ancestral artifact mula sa harapan. Anong gagawin natin? Medyo natarante si Ancient God Resplendence. Kasalukuyang may tatlong party na natitira sa field, Ancient Soul Hall, ang Ancestral Artifact Fragment, at ang Giant God Race Team. Sa mga ito, ang kanilang koponan ang pinakamahina. Samantala, ang kanilang mga kaaway ang koponan mula sa Ancient Soul Hall ang pinakamalakas. Obserbahan ang sitwasyon at abangan ang anumang pagbabago. Bulong ni Wuheng. Bagamat nagiging delikado na ang sitwasyon, hindi sila basta-basta makaalis.
Ang Giant God Race ay pumasok sa dimensyong ito upang makaipon sila ng maraming mapagkukunan hanggat maaari para sa mabilis na pag-akyat ng kanilang lahi. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magpapadala rin ang Ancient Soul Hall ng mga tao na malamang na umani ng malaking ani. Nangangahulugan ito na ang Ancient Soul Hall ay magiging mas malakas kaysa dati. Bukod dito, si Yoven at ang tatlong half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay naghahanda para sakupin ang Ancestral Artifact Fragment. Kapag nagtagumpay sila, lalakas at lalakas lang ang Ancient Soul Hall, na ginagawang imposible para sa Giant God Race na muling bumangon at makapaghiganti. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Giant God Race ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Na-activate na ni Yoven ang kapangyarihan ng sinaunang lahi, at ang kakilakilabot na kapangyarihang ito ay sapat na upang agad na paksay ng isang rank 9 Ancient God. Kahit si Wuheng ay hindi nang ahas na sabihin ito ng direkta. Ancestral Artifact Fragment, itigil mo ang iyong pagtutol. Ang mapasuko ko ay isang karangalan. Bahagyang napangiti si Yoven habang sinasamahan niya ang tatlong half-step na God Lords of Ancient Soul Hall sa paligid ng fragment ng Ancestral Artifact. Kung sa tingin mo tatanggapin kita, nangangarap ka. Umalangaw-ngaw ang fragment ng Ancestral Artifact na may galit na galit. Boom! Ang fragment ng Ancestral Artifact ay sumabog na may kakilakilabot na time energy, isang nakasisilaw na puting liwanag na naghuhugas sa ibabaw ng lupa. Ang tatlong kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay bahagyang huminto, ang enerhiya ng oras sa kanilang paligid ay lumiliko at humahadlang sa kanilang mga katawan. Matigas ang ulo at tanga. Nanlamig ang mukha ni Yoven habang siya ay bumababa. Bigla, nang ang enerhiya ng oras na inilabas ng fragment ng Ancestral Artifact ay tumama sa katawan ni Yoven, ito ay gumuho at nagkalat. Napakalakas. Nakakatakot. Ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall at ang mga miyembro ng Giant God Race ay nabigla sa tanawing ito. Ang kakilakilabot na enerhiya ng oras na iyon ay talagang gumuho sa unang pakikipag-ugnayan sa sinaunang lahi ng Diyos Devil Body ni Yoven. Kailangang mapagtanto ng isang tao na ang enerhiya ng oras na inilabas ng fragment ng Ancestral Artifact ay nilagyan ng time law. Ang sino mang mas mahina kaysa sa Diyos na Panginoon ay magiging walang magawa laban dito. Sinaunang lahi, katawang diablo ng Diyos. Malalim na sinabi ng fragment ng Ancestral Artifact. Ang kapangyarihan ng sinaunang lahi ay talagang sobrang nakakatakot. Kahit na hindi kumpleto ang bloodline sa katawan ni Yoven, isa pa rin itong walang kapantay at malupit na lakas. Isumite na lang. Pagkalapit ni Yoven, dahan-dahan niyang inunat ang kanyang braso, at pagkatapos ay isang nakakatakot na divine gold silver light ang tumagos sa kalawakan at lumapit sa fragment ng Ancestral Artifact. Sa sandaling ito, pinunit ng kanyang pag-atake ang nakapaligid na time intent at lahat ng mga paghihigpit at nagpahaba ng ilang libong li sa kalawakan. Ay hindi. Ang fragment ng Ancestral Artifact ay lumitaw na nagulat. Buzz. Bees. Isang misteryosong puting liwanag ang agad na sumabog mula sa fragment. Kasabay nito, kumalat ang walang katulad na enerhiya ng time, na lumilikha ng isang protection na halo na nagtangkang pahinin ang pag-atake ni Yoven. Naisip na medyo mas matagal bago gawin iyon, ang banal na gintong pilak na liwanag na maaaring sirain ang lahat ay sumabog pa rin sa enerhiya ng oras na ito. Gamit ang kaunting oras na ito, ang fragment ng Ancestral Artifact ay nagbago sa isang streak ng space-time light at naglaho sa malayo. Thwish! 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 Hinabol ng tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall. Walang kabuluhang pagtutol. Naging malamig ang ekspresyon ni Yoven habang dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay. Nagsimulang lumaki ang mga lambot ng ginto at pilak mula sa kanyang katawan, na naglalabas ng mapanganib na enerhiya na humahanga sa mundo. Hindi maganda. Si Yoven ay gagamit ng ilang lihim na sining. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Sa sandaling ito, ang dreamy silver ball sa kanyang God Eye Dimension ay mas mabilis na umiikot, na naglalabas ng napakaraming panaginip na liwanag. Kinabahan din ang tatlong miyembro ng Giant God Race. Ang lakas na ipinamalas ni Yoven ay sadyang napakahusay kasama ng tatlong half-step na God Lords, siya ay walang karibal. Nakita rin ng tumatakas na fragment ng Ancestral Artifact ang tanawing ito at nanginginig sa takot. Ngunit sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Yoven.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakakatakot na enerhiya sa kanyang katawan ay humina, at ang bahagi ng kanyang God Devil body ay naging transparent. Sa pag-iisip mula kay Jovan, naglabas siya ng isang maliit na puting test tube na kasing laki ng isang daliri mula sa kanyang interspatial na dimensyon. Sa loob ng tubo na ito ay may gintong pilak na dugo. Thuish. Ang dugo sa test tube ay umagos palabas ng tubo at papunta sa bibig ng God Devil body ni Jovan. Boom! Agad na lumaki ang enerhiya ni Jovan, at ang sinaunang enerhiyang iyon na maaaring tingnan ang buong mundo ng may paghamak muli ay naging sanhi ng panginginig ng lahat ng mga bloodline sa paligid. Nabawi niya ang kanyang lakas at mas malakas pa kaysa dati. Natigilan si Wu Heng. Hindi maganda. Nararamdaman ng fragment ng ancestral artifact ang takot sa puso nito na lumalaki. Kung magpapatuloy ito ay talagang mahuhuli ni Jovan. Sa sandaling ito, ang fragment ng ancestral artifact ay biglang nakaramdam ng tugon. Agad itong nagbago ng direksyon at nagsimulang lumipad pabalik sa nasirang kuta. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay nasa mainit na pagtugis ngayong alam na nila ang pagkakakilanlan ni Jovan at God Lord Stellar Aspect, na puno sila ng pagsisisi para sa kanilang mga nakaraang aksyon. Sa sandaling ito, nais lamang nilang ilagay sa lahat ng pagsisikap at magambag hanggat maaari. Biglang. Thuish. Isang puting ilaw ang bumaril mula sa sinaunang kuta. Sinaunang Diyos Casper. Gulat na sigaw ng mga miyembro ng Giant God Race. Ang malakas na pagpigil sa space-time ay pumihil sa kanila na mapansin na ang sinaunang Diyos na si Casper ay nakatago sa loob. Nagulat din si Francis, at ginamit niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata para silipin ang sinaunang kuta. Gayunpaman, ang pagtingin sa mga dingding ng kuta ay napakahirap, at kung ano ang nakikita niya ay labis na nabaluktot. Parang may independenteng sukat sa loob ng kuta. Naunawaan kaagad ni Francis. Sinubukan niyang tingnan ang mga dingding ng kuta noon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang biglang sumingit ang sinaunang Diyos na si Casper ay sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Thuish. Mabilis na nilapitan ng sinaunang Diyos na si Casper ang fragment ng ancestral artifact, tigilan mo siya. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay tumawag sa alarma. Ngunit huli na. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay gumalaw ng may hindi kapani-pani walang bilis. Sa sandaling hinawakan niya ang fragment ng ancestral artifact, nagpadala siya ng enerhiya at isang lihim na sining dito, at nagsimulang magtrabaho silang dalawa. Thuish. Sa isang kislap ng liwanag, tumakas silang dalawa sa sinaunang kuta. Mabilis silang tumakas. Itinigil ni Jovan ang kanyang sikretong sining at dahan-daang lumapit sa kuta. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang tatlong half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay agad na tumingin kay Jovan, naghihintay sa kanyang mga utos. Pumasok ka, walang pakialam na sabi ni Jovan, walang takot ang kanyang mukha. Kasabay nito, ang kanyang God Devil body ay nagsimulang dahan-daang lumiit, at ang nakakatakot na sinaunang enerhiya ay nagsimulang maglaho na parang nagtitipid ng enerhiya si Jovan. Ano ang tungkol sa kanila? Sinulyapan ng sinaunang Diyos JLC ang pangkat ng Giant God Race. Kapag nakuha na natin ang fragment ng ancestral artifact, wala nang magiging problema. Bahagyang ngumiti si Jovan at naunang pumasok sa sinaunang kuta. Ang kanilang maliit na koponan ay malayong mas malakas kaysa sa koponan ng Giant God Race mula sa simula. Kapag nakuha na nila ang fragment ng ancestral artifact, ang pagpatay sa Giant God Race team ay magiging isang madaling gawain. Swoosh! Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay pumasok lahat sa gumuhong kuta, ang kanilang mga enerhiya ay ganap na naglaho. Ang mga miyembro ng Giant God Race at si Francis ay nakatayo sa kanilang orihinal na posisyon, hindi sigurado kung ano ang dapat nilang gawin. Kuya Hale, ano sa tingin mo? Tanong ni Wu Heng. Ang pagpasok sa sinaunang kuta ay walang alinlangan na mas mapanganib na pagpipilian, ngunit hindi ito tulad ng maaari silang umalis sa dimensyong ito. Bukod dito, kung papayagan nila ang koponan ni Jovan na makuha ang fragment ng ancestral artifact at walang habas na dambong sa dimensyong ito ng mga mapagkukunan, ang Giant God Race ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na muling mabuhay. Pumasok tayo at tumingin sa paligid. Matigas na sabi ni Francis matapos itong pag-isipang mabuti.
Sa sandaling makapasok ang pangkat ni Joven sa kuta, ang kakaibang aktibidad sa kanyang god spiritual ay sa wakas ay nagsimulang kumalma. Mula dito, makikita ng isa na ang kanyang kaliwang mata ay may koneksyon sa sinaunang lahi. Ito na marahil ang isa sa tanging pagkakataon niya upang matuklasan ang mga sekreto ng kanyang kaliwang mata. 1390. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay gustong pumasok sa sinaunang kuta. Ito ay isang hindi kilalang lugar, puno ng panganib, ngunit kung ang Ancient Soul Hall ay nagtagumpay na maging mas malakas, ang mas masahol pa ay ang Giant God Race. Bukod dito, hindi man lang sila makaalis sa dimensyong ito, kaya mas mabuting subukan ang kanilang kamay. Alam na alam nilang lahat kung gaano kalakas si Francis. Kung handa si Francis na sumama sa kanila, madaragdagan nito ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Swoosh! Ang partido ay nagsimulang lumapit sa kuta, at nang marating nila ang gumuho na pasukan, sumugod sila sa loob. Pagkatapos ng maikling sandali ng space-time discord, naramdaman agad ng party na ang space-time pressure sa kanilang mga katawan ay lumakas pa, at ang kanilang mga katawan ay mabangis na lumubog. Sinalubong sila ng walang hangganang mundo na nababalutan ng kakaibang mga bato. Ang paminsan-minsang damo o palumpong ay nalalanta noon pa man. Napakabaog, ngunit naglalabas ito ng napakalakas na enerhiya ng oras. Medyo madilim ang tingin ni Wu Heng. Halos hindi pa sila nakapasok sa lugar na ito, at ang pagsupil ay bumaba na. Ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, at ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay parang gumagalaw sila sa isang latian, ang bawat paggalaw ay napakahirap. Bees. Inilibot ni Francis ang kanyang madilim na pilak at malabo na Chaos Origin Divine Power at agad na naramdaman ang pag-relax ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang Chaos Origin Divine Power ay nagsimulang sumipsip ng nakapalibot na enerhiya ng oras, na nagpapataas ng sarili nitong kapangyarihan. Ano ba itong lugar na ito? Napakalaki ng pagsupil dito. Pulang-pula ang mukha ni Ancient God Thundermount sa pagpupumiglas, at nang i-circulate niya ang kanyang Giant God Race na bloodline ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ang tugon mula sa sinaunang Diyos na si Casper ay nasa unahan lamang, ginamit ni Wu Heng ang token ng mensahe bago sinabi. Kasama ng sinaunang Diyos na si Casper ang fragment ng Ancestral Artifact, at ang Ancient Soul Hall ay hinahabol ang fragment ng Ancestral Artifact. Ang partido ay nagsimulang maingat na sumulong. Ang lugar na ito ay may napakalakas na pagsugpo sa space-time na nagpabawa sa kanilang kakayahang lumaban. Bilang karagdagan, kailangan din nilang magbantay laban sa koponan ng Ancient Soul Hall at ang fragment ng Ancestral Artifact. Noong buo pa ito, ang fragment ng Ancestral Artifact ay bahagi ng Time Ancestral Artifact, kaya malamang na hindi ito naapektuhan ng pagsugpo sa lugar na ito. Para naman kay Joven, kapag na-activate niya ang kanyang enerhiya ng sinaunang lahi, makikita niya ang buong mundo ng may paghamak. Napakalaki ng pagsugpo sa space-time intent dito, kaya napakabagal ng pagsulong ng grupo. Kung ibibigay nila ang lahat ng kanilang lakas sa paglaban sa pagsupil, maaari silang kumilos ng mas mabilis, ngunit ito ay kumonsumo ng labis na enerhiya. Makalipas ang isang araw. Dahan-dahan, sabi ni Francis. Sa dimensyong ito, nakararanas sila ng hindi pa naganap na pagsupil, ngunit ang pangitain ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ay medyo hindi napigilan. Anong nangyayari? Agad na huminto ang grupo. Alam na alam nila kung gaano kakilakilabot ang eye bloodline ni Francis. Ang grupo ng Ancient Soul Hall ay nasa unahan. Tumawag si Francis. Agad namang napangiti ang iba. Ang Ancient Soul Hall ay pagkatapos pa rin ng Giant God Race, kaya lang ang paglitaw ng fragment ng Ancestral Artifact ay naging dahilan upang pansamantalang ilipat nila ang mga layunin. Kung pipiliin ng pangkat ng Giant God Race na lapitan ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa oras na ito, walang alinlangang magkakaroon sila ng pag-atake mula sa Ancient Soul Hall. Tumigil na sila, dagdag ni Francis. Bakit ganon? Ang mga miyembro ng Giant God Race ay medyo naguguluhan. Sa lohikal na pagsasalita, si Joven at ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay sapat na malakas upang hindi matakot sa fragment ng Ancestral Artifact, ngunit nagpasya silang huminto sa ilang kadahilanan. Atake natin ngayon at sakupin ang fragment ng Ancestral Artifact. Agad na sinabi ng sinaunang Diyos na si JLC. Huwag magmadali.
Kalmado ang ekspresyon ni Jovan habang nakatingin sa malayo. Sa gitna ng isang malawak na mabatong kapatagan ay nakaamba ang isang napakalaking sinaunang puno na pumailanglang sa langit. Kulay abuputi ang buong katawan nito, at naglabas ito ng pagod na sinaunang enerhiya. Lumilitaw na ito ang sentro ng dimensyong ito, na nakakaimpluwensya sa lahat ng enerhiya ng oras sa loob. Ang sinaunang punong ito ay walang mga dahon, at ilang bahagi nito ang nabulok at ang mga sanga ay nahulog sa lupa. Masasabi ng isa sa isang sulyap na ito ay nasa bingit ng pagkalanta at pagkamatay. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nakaupong nakakross sa ilalim ng punong ito, ang fragment ng ancestral artifact na lumulutang sa kanyang tagiliran. Ang tatlong half-step godlords ay naalarma at nataranta. Anong klaseng puno yan? Tanong ni Ancient God Ice Jade. Kahit na ang fragment ng ancestral artifact at ancient god na si Casper ay nagtutulungan, malayo sila sa isang tugma para sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, pinili ni Jovan na huwag umatake, at ang dahilan ay marahil ang kulay abong puting punong iyon. Ang sinaunang punong ito ay tila nalalanta, ngunit ang lahat ng enerhiya ng oras sa mundong ito ay tila umiikot dito, ibig sabihin ay hindi ito ordinaryong puno. Ang fragment ng ancestral artifact ay nagbabantay sa lugar na ito dahil ito ang Tree of Time, ang core ng dimensyong ito. Bahagyang ngumiti si Jovan. Ang puno ng panahon. Ang ubod. Ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay mukhang nalilito. Nako, ang puno ng oras na iyon ay nasa bingit ng kamatayan. Kung hindi, kapag nakontrol na natin ito, makokontrol natin ang buong dimensyon. Napabuntong hininga si Jovan. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa dimensyong ito, hindi na magdurusa ang isa sa pagsupil sa lugar na ito at maaaring tumanggap pa ng dagdag na lakas. Kapag dumating ang ganoong oras, ang lahat ng mga mapagkukunan sa lugar na ito ay magiging kanila para sa pagpili. Sa kasamaang palad, ang puno ng oras ay tumatalon sa gilid ng kamatayan. Magpos tayo dito sandali at magpagaling hanggang tayo ay nasa peak condition. Pagkatapos sabihin ito, nawala si Jovan, pumasok sa kanyang personal na cultivation na dimensyon. Mukhang may isa pang hindi kilalang variable doon. Ungol ni Jovan. Marahil dahil magkasama ang Tree of Time at ancestral artifact na fragment at masyadong mataas ang antas, mas nahirapan siyang gawin ang kanyang mga kalkulasyon. Para makaiwas sa anumang sakuna, nagpasya siyang huminto sandali. Bilang karagdagan, sa tuwing gagamitin niya ang kapangyarihan ng sinaunang lahi, makakaranas siya ng napakalaking epekto na kailangan niya ng oras upang ma-neutralize. Sa kabilang dulo, ilibat natin sila at tingnan ang sitwasyon sa hinaharap, diretsyong sabi ni Francis. Lumihis ang party sa grupo ng Ancient Soul at pumili ng ibang direksyon para umaban. Hindi pa sila masyadong nakakalayo bago nagulat si Francis. Bees. Ipinakita ni Francis ang kanyang nakikita. Ang sinaunang Diyos na si Casper at ang fragment ng ancestral artifact ay parehong nandoon. Kumislap ang mga mata ni Ancient God Resplendence. Si Wuheng ay mas nakatutok sa kulay abo puting puno. Ang sinaunang punong iyon ay dapat na maging ubod ng sukat na ito. Sinabi ni Wuheng pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang core. Nagulat naman ang iba. Masasabi lamang nila na ang punong ito ay lubhang kakaiba, hindi katulad ni Wuheng na nagawang matukoy ang aktwal na layunin nito. Sa kasamaang palad, malapit na itong mamatay. Kung hindi, kung makontrol natin ito, magagamit natin ito para harapin ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Malungkot na sinabi ni Ancient God Resplendence. Sa pinakakaunti, hindi kayang kontrolin ng Ancient Soul Hall ang core, sabi ni Wuheng. Ito ay isang magandang balita. Ang puno ng oras ay ang ubod ng dimensyong ito at hindi kapani-pani walang mataas ang antas. Ang mga ordinaryong pamamaraan ay hindi kayang pasiglahin ito. Dahil hindi pa sila lumilipat, babalik din kami. Pumasok si Francis sa space-time robe dimension. Sa kasalukuyang kitikot-takot na sitwasyon, kailangan niyang gamitin ang bawat sandali na magagamit upang madagdagan ang kanyang lakas. Whoosh! Whoosh! Ipinikit ang kanyang mga mata, tinawag ni Francis ang ilang time resources bago ang kanyang sarili. Ang lahat ng mga mapagkukunang ito ay natipon mula sa paligid ng sinaunang kuta at nasa napakataas na antas.
Hinati niya ang kanyang isipan, gamit ang isang bahagi para i-absorb ang time essence sa mga resources habang ang isa naman ay ginamit ang kanyang Chaos Origin Divine Power para sumipsip ng time energy. Kasabay nito, inalis din ni Francis ang spatial isolation effect ng space-time robe na nagpapahintulot sa time energy mula sa outside world na makapasok upang ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay maka-absorb ng mas maraming time energy. Sa loob ng space-time robe, hindi na kinailangan ni Francis ng 5 araw para maayos na dalhin ang kanyang time intent sa level 7. Sa aking time intent sa level 7, ang aking Chaos Origin Divine Power ay nakakuha ng isa pang makabuluhang pagtaas sa kapangyarihan. Si Francis ay talagang namangha. Bagamat naabot niya ang peak ng level 6 sa kanyang time intent hindi pa gaanong katagal, ang kanyang time intent ay tumaas ng napakabilis nitong huli na wala siyang oras upang patatagin ang kanyang pundasyon o masanay sa kanyang bagong antas ng kapangyarihan. Logically speaking, hindi dapat naging ganito kadali para sa kanya na pataasin ito sa susunod na level, pero hindi pa niya kailangan ng 5 araw para makalusot. Ang dahilan ay maaaring ang mapanganib na sitwasyon ay lubos na nagpasigla sa potensyal ni Francis. Higit pa rito, ang pagsugpo sa oras ng dimensyong ito ay mas malakas, ang lakas ay mas dalisay at ang enerhiyang ito ay direktang hinihigop ng kanyang Chaos Origin Divine Power. Gayunpaman, habang ang kanyang time intent ay umabot na sa level 7, nadagdagan lang nito ng kaunti ang kapangyarihan ng kanyang Chaos Origin Divine Power, at ang ginawa lang nito ay nadagdagan ang kanyang kakayahang labanan ang pagsupil sa lugar na ito. Hindi pa rin ito masyadong kapaki-pakinabang laban sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Para sa kadahilanang ito, hindi tumigil si Francis at patuloy na pinalakas ang kanyang iba pang intent energies. Sa kasalukuyan, ang kanyang space intent ay nasa level 8 at ang kanyang time intent ay nasa level 7, ngunit marami sa kanyang iba pang intent ay napos sa peak ng level 6. Swish! Swish! Naglabas si Francis ng ilang mapagkukunan para sa iba pang mga uri ng layunin. Bagamat ang karamihan sa mga mapagkukunan ng dimensyong ito ay may kinalaman sa time intent, hindi ito nangangahulugan na walang mga mapagkukunan para sa iba pang mga uri ng intent. Wala pang 10 araw ang lumipas, dinala ni Francis ang kanyang 5 elements intent at wind lightning intent ng constituent intent sa level 7. Lalo nitong pinalakas ang kanyang mga reserba. Ang isip ni Francis ay bumaon sa divine stage sa loob ng kanyang dantian. Whoosh! Whoosh! Ang huling daloy ng enerhiya mula sa siyam na Lotus Jade Life Flower ay umiikot sa namumuong anyo ng ikasyam na divine stage. Agad na tinanggal ni Francis ang mga seal at hinigop ang enerhiyang ito. Kasabay nito, nagsimulang buuin ni Francis ang kanyang ikasyam na divine stage. Bumalik sa labas ng mundo, kahit na ang mga miyembro ng Giant God Race ay naglilinang din, ang enerhiya mula kay Francis na bumubuo sa kanyang divine stage ay napakalaki kaya napansin nilang lahat. Hindi nagtagal bago ang cultivation area ng Wuheng ay nagsimula ring magpintig ng malakas na bloodline energy. Sa mapanganib na sandaling ito, ginagawa din ni Wuheng ang lahat ng kanyang makakaya upang palakasin ang kanyang lakas. Sa kabilang dulo. Sapat na, walang pakialam na sabi ni Yovan. Bees. Ilang ripples ang lumitaw sa hangin, at ang 3 kalahating hakbang na Godlords of Ancient Soul Hall ay lumitaw. Manam, tapos na akong gumaling sa mga sugat ko. Agad na sinabi ng sinaunang Diyos na si JLC. Siya ang nagtamo ng pinakamatinding pinsala sa 3. Upang mabilis na makabangon mula sa kanyang mga pinsala, ginamit pa niya ang ilan sa mga napakahalagang mapagkukunan na kanyang nakalap. Ilabas natin ang target natin ay ang fragment ng Ancestral Artifact at ang Tree of Time. Bahagyang ngumiti si Yovan. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay medyo naalarma. Maaaring makita ng sino man na ang puno ng panahon na ito ay nasa bingit ng kamatayan. Ang pagpapasigla nito ay napakahirap. Kahit na ang isang Diyos na Panginoon ay malamang na walang pagkakataon. Ngunit itinakda ito ni Yovan bilang isa sa kanilang mga target. Whoosh! 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 Ang Ancient Soul Hall Party ay nagsimulang lumapit sa Tree of Time. Habang papalapit sila, biglang dumobble ang time suppression sa katawan nila.
Sa ilalim ng puno ng panahon, iminulat ng sinaunang Diyos na si Casper ang kanyang mga mata habang ang fragment ng ancestral artifact ay nagsimulang maglabas ng mga ripples ng enerhiya ng oras. Itigil ang pagtutol at ibigay ang iyong sarili. Buong pagmamalaking tumayo si Jovan at umungol. Napangiti lahat ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Kapag nakuha na nila ang fragment ng ancestral artifact, matatapos na ang lahat. Ang Ancient God Seal ay madali ring mapapasa kanila. Ngunit sa sandaling ito, lahat kayo ay matapang na maglakas loob na manghimasok sa ipinagbabawal na lupain ng aking lahi. Isang pagod at malakas na boses ang nagmula sa puno ng panahon. Ang tinig na ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong mundo, na nagpaparamdam sa isang tao na para bang ang espasyo at oras ay hindi nagkakasundo. Bees. Isang malakas na bloodline energy na sinamahan ng invisible time energy ay nagsimulang kumalat palabas. Ang dugo sa loob ng katawan ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nanginginig habang ang malakas na time energy na iyon ay nagsimulang umikot at umikot ang kanilang mga katawan. May iba pa ba? Nagdilim ang mata ni Ancient God Ice Jade habang nakatitig sa Tree of Time. Napakalakas. Naging maingat ang sinaunang Diyos na si JLC. Ang kalaban na ito ay may napakalakas na enerhiya, at ang bloodline na enerhiya na ito ay mas mataas sa lahi ng sinaunang kaluluwa tiyak na nasa nangungunang sampung ng mga sinaunang karera. Napangisi din si Jovan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, lumikha ng isang misteryosong kalasag ng liwanag upang labanan ang enerhiyang ito. Bees. Lumitaw ang mga ripple sa puno ng Tree of Time, at dahan-daang lumitaw ang isang matanda. Ang kanyang katawan ay lubhang kakaiba, na nabuo mula sa mga batis ng malakristal na puting liwanag. Sa sandaling lumitaw siya, ang lahat ng enerhiya ng oras sa mundo ay nagsimulang gumalaw, na nagbibigay ng matinding pressure sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. 1391. Sa ibabaw ng baog na tanawin. Swish. Sa isang pagsabog ng space-time ripples, lumitaw si Francis na nakasuot ng space-time robe. Pwede na tayong umalis. Tumingin si Francis sa malayo, baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Sa lugar na ito, siya lamang ang may kakayahang mag-obserba sa koponan ng Ancient Soul Hall at ang sitwasyon sa paligid ng Tree of Time. Bees. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nagpadala siya ng wave ng space-time energy sa kanyang paligid. Agad na tinapos ng mga miyembro ng Giant God Race ang kanilang cultivations at lumabas. Lahat sila ay tumingin kay Francis. Ang enerhiya ni Francis sa sandaling ito ay mas malakas at malalim. Mahigit sa kalahati ng napakalaking pagpigil ng oras ay nilamon habang papalapit ito sa katawan ni Francis. Nakatayo doon, si Francis ay mukhang napaka-relax at walang pakialam. Francis, pumasok ka sa rank 9. Nagtatakang tanong ni Ancient God Resplendence. Naabot ni Francis ang rurok ng rank 8 ilang oras na ang nakalipas, at pagkatapos ng panahong ito ng pag-iisa, ang kanyang aura ay mas malakas. Walang duda na siya ay nakapasok sa rank 9. Tama. Tumango si Francis. Nagkatinginan si Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, hindi maitago ang gulat sa kanilang mga mukha. Sa ilang buwang pagkasira nila, si Francis ay nagmula sa rank 8 hanggang sa rank 9, na ginagawa siyang taong may pinakamabilis na cultivation speed sa grupo. Ang sinaunang Diyos na si Thundermount, na nakilala si Francis kanina, ay lalong namangha. Noong una niyang nakilala si Francis, mukhang kaka-rating lang ni Francis sa rank 8. Binabati kita, kapatid na Hale, sa pagsulong ng panibagong antas ng lakas. Ngumiti si Wu Heng. Dati ay nagawa ni Francis na pumatay ng isang rank 9 at ginawa kahit kalahating hakbang na Godlords na walang magawa. Ngayong nakalusot na siya, walang alinlangang tumaas ang kanyang lakas, na isa lamang magandang balita para sa kanilang koponan. Brother Wu Heng, dapat ay naging half-step Godlord ka na, ginamit ni Francis ang kanyang malalim na kaliwang mata upang suriin si Wu Heng at diretsyong sinabi. Medyo nagulat si Wu Heng. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling makita siya ni Francis. Hanggat maaabot ng isa ang tuktok ng rank 9, ang pagiging isang half-step na Godlord ay walang problema. Ang tanging isyu ay ang pangangailangang baguhin ang banal na kapangyarihan ng isang tao. Nagsimula na silang umalis at patungo na sa puno ng panahon.
Hindi tayo mahuhuli. Si Francis ay dumiretso sa punto. Kung gayon, bilasan natin. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang Ancient Soul Hall ng ganoon kadali. Ang sinaunang God Resplendence ay tila bahagyang nag-aalala. Swoosh! Agad na nagsimulang tumungo ang partido ni Francis patungo sa puno ng panahon. Mabilis na nakita ng iba ang sitwasyon sa paligid ng Tree of Time. Aatakehin nila ang fragment ng ancestral artifact. Naalarma ang sinaunang Diyos na Thundermount. Ngunit sa sandaling ito, isang elder na ang buong katawan ay nagliliwanag ng puting liwanag ay biglang lumabas mula sa puno ng panahon. Isang pagod at marilag na boses ang umalangaw-ngaw, lahat kayo ay matapang na manggahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng aking lahi. Kasabay nito, kumalat ang isang malakas na bloodline energy na sinamahan ng invisible time suppression. Anong nangyayari? Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay biglang huminto, ang kanyang ekspresyon ay nabigla. Siya ang may pinakamahinang lakas at kultibasyon, at nang ang enerhiyang iyon ay tanggayan, agad niyang natagpuan ang kanyang sarili na hindi na makayanan. Iyan ang light race. Naningkit ang mga mata ni Wu Heng. Ang light race. Nagulat naman yung iba. Ang banayad na lahi ang ikapito na ranggo na lahi sa 10,000 sinaunang karera, at ang pinakamabilis na karera sa fan universe. Paano narito ang light race? Natigilan at natarante si Ancient God Resplendence. Ang puno ng oras. Ang dimensyong ito ay parang nilikha ng mga eksperto ng light race. Sabi ni Wu Heng pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pag-iisip ng lahat. Sa pamamagitan ng puno ng oras, ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay tumitig sa ekspertong light race sa gulat. Kung hindi dahil sa alam nilang miyembro ng Heaven's Legacy Race si Yovan, sana ay sumuko na sila sa ekspertong ito ng light race. Hindi ko akalain na may mga buhay na miyembro ng light race sa dimensyong ito. Bahagyang napangiti si Yovan habang pinagmamasdan niya ang maaliwalas na puting elder na ito. Ang legacy race ng langit. Tinitigan ng matanda si Yovan at dahan-daang nagsimulang maglabas ng nakakatakot na enerhiya ng bloodline. Ang pagpigil sa oras sa paligid ng puno ng panahon ay agad na lumakas. Napakalakas nito na kahit na ang 3 kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay parang nakagapos ang kanilang mga katawan. Mabagal na lumipas ang oras na tila 1 taon ang 1 araw. Agad na naglabas si Yovan ng isang Jade Talisman na naglalabas ng malakas na enerhiya na may bahid ng enerhiya ng isang batas upang protektahan ang kanyang kapaligiran. Dahil nasagasaan mo ako, gagawin kong ganap na patay ang iyong lahi. Malinaw na hindi natakot si Yovan sa galit ng eksperto sa light race na ito, isang mahinang ngiti na walang hanggan sa kanyang mukha. Bibigyan ko kayong 3 ng isang pagkakataon. Kung makakaya ninyo ang taong ito, bibigyan ko kayo ng pagkakataong maging Diyos na Panginoon, lumingon si Yovan sa trio ng Ancient Soul Hall at sinabi. Ang kanyang bloodline ng sinaunang lahi ay hindi maaaring gamitin ng walang ingat. Wala nang mas makakabuti para sa kanya kaysa sa kung ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay maaaring harapin ng ekspertong ito ng light race ng mag-isa. Ito. Ang 3 half-step na God Lords ay nagulat at nag-alinlangan. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang taong ito ay malamang nakagagaling lang at mayroon pa ring malubhang pinsala. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang gamitin ang lakas ng 1 kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, walang pakialam na sabi ni Yovan. Lord Twilight Valley. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay hindi napigil ang tumawag sa elder ng light race. Talagang binuhay niya ang ekspertong ito sa light race sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa fragment ng ancestral artifact para gumamit ng lihim na sining ng light race. Ngunit nagawa lamang niyang buhayin ang Twilight Valley, hindi ibalik ang buong lakas ng huli. Lumamlam din ang ekspresyon ng Twilight Valley. Kung siya ay nasa kanyang kalakasan, napuksan na niya ang lahat ng mga langgam na ito sa sandaling siya ay nagpakita. Okay. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay kailangan lamang na makita ang mga ekspresyon sa mga mukha ng sinaunang Diyos na si Casper at Twilight Valley para malaman na si Yovan ay nagsabi ng totoo. Bukod dito, si Yovan ay talagang gumawa ng isang napakakaakit-akit na pangako. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang tatlong half-step na Godlords ay sumisingil. Kasama nila ang tatlong Soul Beast. Darkwater Jail Dragon. Ang isa sa mga braso ng sinaunang Diyos na si JLC ay naging isang itim na likido na mabilis na lumawak sa isang itim na dragon na 10,000 talampakan ang haba. Roar. Ang itim na dragon ay umungal habang ito ay sumanib sa Ancient God JLC's Soul Beast at sinisingil sa Twilight Valley. Ang lahing sinaunang kaluluwa ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa harap ko. Nanlamig ang mukha ni Twilight Valley, at agad na naglaho ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, lumitaw ang Twilight Valley sa likod ng Ancient God JLC. Ang buong katawan ng Twilight Valley ay pumipintig ng kakaibang enerhiya, at sa isang alon ng kanyang kamay, ang mga daloy ng puting liwanag ay nabuo sa isang palad at tumangay pasulong. Ay hindi. Namula ang mukha ng sinaunang Diyos na si JLC sa gulat. Ang light rays ay hindi nakaranas ng pagsupil sa dimensyong ito at maaaring gumamit ng instant movement. Naramdaman ng sinaunang Diyos na si JLC ang biglaang pag-atake ng Twilight Valley, ngunit sa ilalim ng pagsupil sa enerhiya ng oras, ang bilis ng kanyang pag-iisip at paggalaw ay napakabagal. Wala lang siyang oras para mag-react. Ice Jade Lotus Platform. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay naglabas ng isang payat na kamay, na agad na bumubuo ng isang Ice Jade Lotus Platform sa ilalim ng Ancient God JLC. Ang enerhiya ng Twilight Valley ay pangunahing nakatuon sa Ancient God JLC, kaya ang epekto ay mas mahina sa iba. Kasabay nito, ang Ancient God Destruction Flow ay nagwagayway ng isang palad, na nagpadala ng isang ilog ng mapangwasak na enerhiya na dumadaloy. Whoosh! Ang Soul Beast ng Ancient God Destruction Flow ay sumanib sa ilog na ito, na lalong nagpapataas ng kapangyarihan nito. At ang Ancient God Destruction Flow ay hindi na kailangan pang mag-aksaya ng enerhiya sa pagkontrol sa pag-atake. Ang kanyang Soul Beast ang gagabay sa pag-atake para sa kanya. Swish! Ang katawan ni Twilight Valley ay kumurap muli. Kasabay nito, ang kanyang pag-atake ay dumaong sa Ancient God JLC. Whoosh! Ang palad ng umaagos na liwanag ay tumagos sa Ice Jade Lotus Platform at sa katawan ng Ancient God JLC. Flush! Ang sinaunang Diyos na si JLC ay lumipad pabalik, nagsusuka ng dugo. Paano naging ganito? Natigilan si Ancient God Ice Jade. Ang kanyang nagtatanggol na lihim na sining ay lubhang epektibo sa pagtatanggol sa katawan at kaluluwa. Ang banayad na lahi ay nagtataglay ng katawan ng oras. Ang kanilang mga pag-atake sa oras ay epektibo laban sa parehong katawan at kaluluwa, at napakahusay nilang tumagos sa mga depensa, tawag ni Jovan mula sa likuran. Sa di kalayuan, nagulat si Francis at ang iba pa. Ito ang totoong light rays. Ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay bumulong sa gulat. Kahit na lahat sila ay nasa parehong antas ng kapangyarihan, ang tatlong Ancient Soul Rays Half-Step Godlords ay hindi katugma sa kanilang light rays na kalaban. Kailan tayo aatake? Tanong ni Ancient God Resplendence. Huwag magmadali, sabay na sabi ni na Francis at Wu Heng. Ang trio ng Ancient Soul Rays ay madaling makitungo, ngunit ang napakahalagang tao ay si Jovan. Siya ay miyembro ng mas mataas na antas ng Heaven's Legacy Race, at taglay din niya ang lakas ng sinaunang lahi. Lahat, sama-samang umatake. Nanlamig ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Ice Jade habang sumisigaw. Darkwater Jail Dragon. Mapatla at mabagsik ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si JLC habang binaling niya ang kanyang kabilang braso sa isa pang Darkwater Jail Dragon. Roar. Dalawang Darkwater Jail Dragon, bawat 10,000 talampakan ang haba, ay nagbigay ng nakakapangilabot na mga dagandong habang sila ay sumulong ng may mapanirang momentum. World Shatter. Ikinaway ng Ancient God Destruction Flow ang magkabilang kamay, na nagpakawala ng dalawang ilog ng mapangwasak na enerhiya. Isang Serpent Dragon na Soul Beast ang lumangoy sa loob ng mga ilog na ito, na kinokontrol ang mga ito upang umikot sila sa Twilight Valley. Malamig na Ice Mountain. Itinaas ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ang dalawang kamay at bumuo ng spell. Hiss! Isang itim na piting na nababalutan ng isang kakila-kilabot na bagyo ng yelo ang sumulpat sa kalangitan, na naging isang napakalaking bundok ng yelo na nagpakawala ng napakalamig na enerhiya sa buong mundo. Patayin!
Ang tatlong half-step na Godlords ay sumigaw bilang isa. Brerum. Ang napakaitim na ilog, Darkwater Jail Dragons, at ang napakalaking bundok ng yelo ay sabay-sabay na bumaba sa palibot ng Twilight Valley, tinatakan siya sa pagitan nila. Pinili ng tatlong half-step na Godlords na lagyan ng malakas na space energy ang kanilang mga pag-atake, na ang layunin nila ay gambolain ang nakapalibot na espasyo at pigilan ang Twilight Valley na makatakas gamit ang instant movement. Bagaman ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay mas mababa ang ranggo kaysa sa lahi ng Banayad, hindi pa rin ito isang mahinang lahi. Mamatay. Matagal nang natapos ang panahon ng Light Race. Ang tatlong half-step na Godlords ay marahas na tumitig sa Twilight Valley. Hanggat kaya nila siyang patayin, maaari silang makakuha ng tulong ng Heaven's Legacy Race at maging Godlords. Bilang karagdagan, ang pagpatay sa ikapitong ranggo na Light Race ay magdadala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Ancient Soul Race. Ha! Nakakatawa! Malamig na tumawa ang Twilight Valley habang ang kanyang buong katawan ay lumundag sa lakas ng oras. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, at ang lahat ng enerhiyang ito ay lumabas sa labas. Paglipol ng oras. Isang shockwave ng time energy ang sumabog mula sa pagitan ng kanyang mga palad. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang nagpapaliwanag sa mundo. Saan man lumipas ang time shockwave na ito, tumahimik ang lahat at tila nag-freeze sa lugar. Ang mga pag-atake ng tatlong half-step na Godlords ay mabilis na nagsimulang humina at kumalat. Sa di kalayuan, naramdaman din ng grupong Giant God Race ang mga aftershocks mula sa makapangyarihang enerhiyang ito. Ang kapangyarihan ng isang batas. Naramdaman nilang apat ang dugo sa kanilang mga katawan at maging ang kanilang mga pag-iisip ay nanlamig saglit nang sila ay nasa ilalim ng mga epekto ng pag-atake ng oras na ito, naramdaman nilang humina ang kanilang mga banal na katawan at kaluluwa, at isang bahagi ng banal na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay nawala na lamang. Sa paligid ng Twilight Valley. Free wash. Free wash. Free wash. Ang mga kaluluwa ng tatlong half-step na Godlords, na tinamaan ng kapangyarihan ng isang batas, ay binigyan ng matinding suntok, at silang lahat ay naglabas ng dugo mula sa kanilang mga bibig, ang kanilang mga mukha ay naging malagim na mapatla. Paano siya naging ganito kalakas? Wala pa rin kaming kalaban-laban na tatlo sa kanya. Ang isipan ng tatlong half-step na Godlords ay nanginginig sa gulat. Ang Light Race ay hindi isang bagay na maaaring masaktan ng mahinang lahi na tulad mo. Tumayo ang Twilight Valley, lahat ng time energy sa lugar na ito ay umiikot sa kanya. Para bang ipinapahayag niya sa lahat na siya ang tunay na Panginoon ng lugar na ito. 1392. Ang Twilight Valley ng Light Race ay lumalaban ng mag-isa laban sa tatlong half-step na Godlords of the Ancient Soul Race, ngunit siya pa rin ang nangunguna. Ang tatlong Ancient Soul Hall half-step Godlords ay may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa Twilight Valley, na lumabas sa laban na ito na mas masahol pa sa pagsusuot. Kayong tatlo ay hindi man lang makayanan ang isang maliit na bagay na tulad nito. Bahagyang umiling si Yovan. Ang tatlong half-step na Godlords ay may madilim at madilim na ekspresyon. Hindi rin nila inaasahan na ang pagkakaiba ng bloodline sa pagitan ng Ancient Soul Race at Light Race ay magiging napakalawak kahit silang tatlo na nagtutulungan ay hindi kayang harapin ang isang tao. Walang silbi. Yovan ngumuso muli. Nang marinig nila ito, ang tatlong half-step na Godlords ay ngumisi. Ngayong naisip na nila ito, halos balewala ang kanilang mga pagsisikap sa buong ekspedisyong ito. Kahit ngayon, kailangan nila si Yovan para harapin ang lahat. Karaniwang wala silang naiambag na nangangahulugan na kung gusto nila ng anumang uri ng mapagbigay na gantimpala, kailangan nilang ganap na umasa sa kung anong mood si Yovan at Godlord Stellar Aspect. Maaari ba namin kayong pahirapan na maglatag ng space ceiling array? Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay tumawag. Ang Light Race ay likas na hindi kapani-paniwalang mabilis, at hindi sila naapektuhan ng pagsugpo sa dimensyong ito at maaaring gumamit ng instant movement. Katulad ni Francis, ang Light Race expert na ito ay may kalamangan sa bilis, kaya napakahirap niyang harapin. Walang problema. Pinitik ni Yovan ang kanyang palad, at agad na lumitaw ang isang miniature silver array.
Sa nangyari, habang ang tatlong half-step na Godlords ay nakikipaglaban sa Twilight Valley, sinimulan na ni Joven na ay latag ang array. Pumunta ka. Inihagis ni Joven ang array. His. Ang pinaliit na pilak na hanay ay nagsimulang lumawak sa hangin, na nakapaloob sa lahat sa loob ng 500,000 li ng puno ng panahon. Malapit sa gilid ng array. Nasa loob din tayo ng array. Biglang sabi ni Francis. Inaasahan sa Heaven's Legacy Race. Ungol ni Wu Heng. Masyadong malakas ang Twilight Valley. Ang kanyang paglilinang ay malalim, at siya ay isang master ng time intent at space intent. Ang mga ordinaryong space ceiling array ay hindi magiging epektibo laban sa kanya. Kaya, si Joven ay may 3 kalahating hakbang na Godlords na sugpuin ang Light Race Expert, na nagbigay sa kanya ng oras upang palihim na bumuo ng space ceiling array. Bukod dito, ang hanay ng space ceiling na ito ay nagkataon na nakapaloob din ang grupo ni Francis. Nangangahulugan ito na, kung nais ni Francis na gumamit ng instant movement para sa isang sneak attack, ang array ay makakagambala sa kanya at gagawing imposible. Ang Legacy Race ng Langit. Madilim na pinandilatan ng Twilight Valley si Joven. Natural na naiintindihan niya na ang miyembrong ito ng Heaven's Legacy Race ang magiging pinakamahirap na pakitunguhan. Ipinaalam na sa kanya ng Ancestral Artifact Fragment at Ancient God na si Casper na kayang kontrolin ni Joven ang kapangyarihan ng sinaunang lahi. Bilang miyembro ng Light Race, alam na alam niya kung gaano kaitikot ang numero 1 sinaunang lahi. Ito ang dahilan kung bakit hindi walang habas na inatake ng Twilight Valley si Joven. Kung hindi, isinantabi na niya ang lahat at inatake si Joven sa simula pa lang. Tulungan mo akong patayin ang 3 half-step na Godlords na ito. Dadagdagan nito ang tsansa nating manalo. Nagmensahe ang Twilight Valley sa fragment ng Ancestral Artifact. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, medyo mababa ang tsansa niyang talunin si Joven at ang kanyang enerhiya ng sinaunang lahi sa isang komprontasyon. Kung mayroon siyang fragment ng Ancestral Artifact, mas malaki ang tsansa niya. Hanggat maaari niyang mabilis na patayin ang trio ng Ancient Soul Hall, mahihirapan si Joven ng walang suporta. Dahil hindi niya mapanatili ang bloodline ng napakatagal, hindi maiiwasan ang pagkawala niya. Okay. Ang fragment ng Ancestral Artifact ay patuloy na lumutang sa orihinal nitong posisyon. Sa labas, nakakonsumo ito ng napakalaking lakas para pigilan ang Locust Moth Race at pigilan ang grupo ng Ancient Soul Hall. Ito ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagbawi sa lalong madaling panahon. Ang hanay ng space ceiling ay natapos na nakapaloob sa lugar. Kayong dalawa, atakihin. Susuportahan kita. Nagmensahe ang sinaunang Diyos na si Ice Jade sa 2 pang kalahating hakbang na mga Panginoong Diyos. Patayin. Ang daloy ng pagkasira ng sinaunang Diyos at ang sinaunang Diyos na si JLC ay tumango at sumugod pasulong. Double Dragon Dark Sea Strike. Pinagsama-sama ng sinaunang Diyos na si JLC ang kanyang mga palad, at ang kanyang mga braso ay naging mga itim na alon na lumawak hanggang sa maging anyo sila ng 2 Darkwater Jail Dragon. Whoosh! Ang Soul Beast ng Ancient God JLC ay sumakay sa 2 itim na dragon, pinalakas ang kanilang kapangyarihan at pinahintulutan ang Ancient God JLC na kontrolin ang mga dragon nang hindi ginagastos ang kanyang pansin. Pagwasak na whirlpool. Ang Ancient God Destruction Flow ay naglabas din ng isang itim na whirlpool. Sa gitna ng whirlpool, mahinang nakikita ng isa ang isang mabagsik na serpent dragon, umuungal habang ito ay naghahadges at lumiko sa loob. Talagang ignorante. Tawag ni Twilight Valley habang winuwagayway ang kanyang mga palad. Thwish. 2 daloy ng puting liwanag ang kumuha ng mga anyo ng mga palma ng enerhiya at bumaril pasulong. Ang Ancient God JLC at Ancient God Destruction Flow ay agad na pinigilan ng time energy, na pumasok sa isang slow motion na mundo. Samantala, ang 2 energy palm na iyon ay bumaril pasulong na parang kidlat. Huwag mo nang isipin iyon. Nanlamig ang mukha ng sinaunang Diyos na si Ice Jade nang lumitaw ang isang dark purple na ice pearl sa kanyang kamay. Hindi mabilang na mga snowflake ang sumasayaw sa loob. Sa sandaling lumitaw ang perlas na ito, naglabas ito ng nakakatakot na lamig na bumabagabag sa mga buto ng isang tao. Ice Deep Barrier.
Sinampal ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ang dark purple na perlas gamit ang kanyang palad, na nagpakawala ng nakakatakot na malamig na enerhiya sa buong mundo. Sa sandaling ito, lumitaw ang dark gray na suit ng Ice Jade armor sa katawan ng Ancient God JLC at Ancient God Destruction Flow. Buzz! Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ng Twilight Valley ay hindi agad tumago sa kanyang mga kalaban, sa halip ay gumawa ng nakakabinging hiyawan. Ang Ice Jade armor ay tumagal ng ilang sandali bago tuluyang makalusot ang mga pag-atake ng enerhiya ng time. Ngunit sa oras na iyon, humina na ang mga pag-atake ng Twilight Valley habang ang Ancient God JLC at Ancient God Destruction Flow ay nakapag-activate na ng mga defensive techniques, kaya medyo nakalayo sila nang hindi nasaktan. Isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact ng Ice Deep Race, ang Deep Chill Pearl. Napangiti si Yovan. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay natural na walang kakayahan na makipaglaban sa kapangyarihan ng Light Race. Gayunpaman, ang Ancient God Ice Jade ay mayroong Deep Chill Pearl, isang pinakamataas na kalidad na divine artifact mula sa ika-16 na ranggo na Ice Deep Race. Ang artifact na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Ice Deep Race, na may kakayahang hadlangan ang kapangyarihan ng Light Race sa isang tiyak na lawak. Thuish. Kumislap ang mga mata ni Twilight Valley, at nag-transform siya sa isang misteryosong sinag ng liwanag upang maiwasan ang mga pag-atake ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Patayin. Tumawa ang Ancient God Destruction Flow at Ancient God JLC bago muling sumalakay sa Twilight Valley. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ang pinakamalakas sa trio dahil mismo sa pinakamataas na kalidad na banal na artifact na ito. Nagyayelong ulap. Habang tinutulungan ang dalawa pa, ginagamit din ng Ancient God Ice Jade ang Deep Chill Pearl para maglunsad ng mga pag-atake. Isang kulay abu-puting fog ang lumabas mula sa Deep Chill Pearl, na sinamahan ng dagat ng mga snowflake. Swish! Ang soul beast ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ay sumugod sa loob, naglalakbay kasama ang nagyayelong fog upang salakayin ang Twilight Valley. Saan man pumunta ang nagyayelong ulap na ito, ang lahat ay magyayelo. Kahit na ang enerhiya ng oras ay hindi malaya sa mga epekto nito. Thuish. Ang Twilight Valley ay isang misteryosong sinag ng liwanag habang siya ay mabilis na gumagalaw sa mundo, umiiwas sa mga pag-atake mula sa 3 kalahating hakbang na God Lords. Tigilan mo siya. Sinaunang Diyos JLC at sinaunang Diyos Destruction Flow inilagay ang kanilang lahat sa kanilang mga pag-atake, umaasa na putulin ang mga linya ng pagtakas ng Twilight Valley. Hanggat ang pag-atake ng Ancient God Ice Jade ay maaaring tumama sa Twilight Valley, may epekto ito sa kanyang bilis. Ito ay magpapahintulot sa kanila na unti-unting makakuha ng mataas na kamay. Swoosh swoosh. Ang Twilight Valley ay nagpatuloy sa pag-iwas, na tila hindi nakagawa ng counter-attack laban sa 3 half-step na God Lords. Haha, mamatay ka. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay malupit na tumawa. Ang 2 Darkwater Jail Dragons ay agad na naghati para ma-atake nila ang Twilight Valley mula sa 2 panig. Nasa harapan ng Ancient God Destruction Flow W's Destruction Whirlpool habang nagmumula sa likod ay ang Ancient God Ice Jade's Freezing Fog. Tila magtatagumpay na silang masugitan ang Twilight Valley sa unang pagkakataon. Ngunit sa sandaling ito, isang pulso ng enerhiya ng Time Law ang nagmula sa ibang direksyon. Inilabas ni Twilight Valley ang kanyang kaliwang kamay, na naglabas ng enerhiya ng time. Thuish. Sa isang kislap ng liwanag, lumitaw ang fragment ng ancestral artifact sa kamay ni Twilight Valley. Mamatay. Ngayong hawak na niya ang fragment ng ancestral artifact, agad na sumabog ang Twilight Valley ng walang hanggan na enerhiya ng oras na nagpangiti sa mundo sa paligid niya. Dati ay nagkukunwari lamang siyang pinilit sa desperadong kagipitan ng 3 half-step na God Lords. Ito ay magiging sanhi ng dahan-daang pagbaba ng bantay ng 3 half-step na God Lords, at habang siya ay tumakas, nagsimula siyang dahan-daang isara ang distansya sa kanyang mga kalaban. Sa sandaling ito, kasama ang fragment ng ancestral artifact sa kanyang kamay, tiyak na magagawa niyang agad na patayin ang 1 o 2 sa mga half-step na God Lord na ito. Hey hey! Isang malamig na tawa ang umalangaw-ngaw. Boom! Ang isang malupit na sinaunang enerhiya na maaaring mangibabaw sa lahat ay sumabog mula sa malayo.
Boom! Swish! Ang malupit na bloodline na enerhiya na ito ay pumailan lang sa kalangitan, na sinamahan ng ginto at pilak na agos ng liwanag, at naging sanhi ng panginginig ng buong mundo. Ang mamamatay ay ikaw. Pagkatapos sabihin ito, nagpakawala si Yoven ng isang nangingibabaw na banal na liwanag. Kaboom! Binasag ng ginto at pilak na banal na liwanag ang lahat ng enerhiya ng oras sa landas nito, at pagkatapos ay sinira nito ang mga pag-atake ng trio ng Ancient Soul Hall. Sa isang iglap, ang pag-atake ni Yoven ay umabot na sa Twilight Valley. Ay hindi. Napangisi ang Twilight Valley sa gulat at agad niyang na-activate ang fragment ng Ancestral Artifact. Buzz! Bees! Isang harang ng malakristal na puting liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang time-type na defensive shield na nakondensed mula sa isang time law. Ito ay hindi lamang hindi kapani-pani walang matigas ngunit nagawa rin nitong pahinin ang mga pag-atake ng kaaway. Boom! Bang! Ang banal na liwanag ay agad na tumama sa hadlang. Ilang sandali pa, nabasag ang malakristal na puting hadlang. Boom! Ang Twilight Valley ay tinamaan ng natitirang bahagi ng pag-atake, at ang kanyang nasugatan na katawan ay nabasag sa isang malalim na hukay sa lupa. Napakalakas! Ang tatlong kalahating hakbang na Godlords of Ancient Soul Hall ay natigilan. Kahit na ginagamit ang lahat ng kanilang lakas, hindi nila masugatan ang Twilight Valley, ngunit nabasag ni Yoven ang kanyang lihim na sining sa pagtatanggol at ginawaran siya ng isang mabagsik na pinsala sa isang galaw. Haha, kahit semi-finished product lang ito, hindi pa rin ito isang bagay na kalabanan ng isang maliit na miyembro ng Light Race, yumoko ang mga labi ni Yoven pataas. Sa sandaling ito, ang lahat ng enerhiya ng oras sa mundo ay pinipigilan ng malupit na sinaunang enerhiya na iyon. Ang tanging tao na natitira sa mundo ay si Yoven, at siya lang ang naghari. Sinadya niya kaming mauna para makahanap siya ng kahinaan sa Light Race expert na ito at mag-strike kapag tama na ang oras. Ngumisi si Ancient God Ice Jade. Ang Light Race ay ang pinakamabilis na karera ng 10,000 Ancient Races. Kahit na ang sinaunang lahi ay hindi maihahambing. Kahit na i-activate ni Yoven ang kanyang enerhiya ng sinaunang lahi, hindi siya mananalo sa maikling panahon. Bukod dito, dahil hindi niya mapanatili ang bloodline ng napakatagal, maaaring gamitin ng Light Race ang pagkakataong iyon para gawing tagumpay ang pagkatalo. Dahil dito, pinona ni Yoven ang trio ng Ancient Soul Hall habang pinagmamasdan niya ang labanan, lihim na handang mag-atake anumang oras. Bagamat alam nilang ginamit sila ni Yoven, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magreklamo. Bukod pa rito, nagtagumpay ang plano ni Yoven. Pagkatapos gamitin ang kanyang bloodline ng Ancient Race, nasugatan niya ang miyembro ng Light Race, na nagpa siya sa kahihinatnan ng labanang ito. Lord Twilight Valley. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay sumugod sa takot. Gumastos siya ng napakalaking lakas para buhayin ang Twilight Valley, kaya ginugol niya ang lahat ng oras na ito sa pagsisikap na makabawi. Talagang ang kapangyarihan ng sinaunang lahi. Dahan daw ang lumipad ang Twilight Valley, bahagyang namutla ang kanyang mukha habang nakatitig sa galit kay Yoven. Sa gilid ng Space Ceiling Array, lalapit na sana ang Giant God Race Team sa Tree of Time para tumulong na labanan ang Ancient Soul Hall Team, ngunit napahinto sila ng biglaang pagbabago sa labanan, na para silang tinamaan ng kidlat. Paano naging ganito? Napangisi ang mga miyembro ng Giant God Race. Hindi nila inaasahan na gagamitin ni Yoven ang pamamaraang ito para biglang atakihin ang eksperto sa Light Race. Sa puntong ito, kahit na tumulong sila sa Light Race, ang mga pagkakataong manalo ay hindi pa rin gaanong mahalaga. Kuya Hale, ano ang dapat nating? Nakahanda lang si Wu Hing na tanungin si Francis kung ano ang dapat gawin nang bigla niyang napagtanto na medyo abnormal ang kalagayan ni Francis. Tinatakpan ni Francis ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay at umiikot-ikot, nakakunot ang kanyang noo. Sa loob ng God Eye Dimension, ang Dreamy Silver Ball ay mabilis na umiikot, na naglalabas ng sunod-sunod na layer ng Dreamy Mist. Lumitaw ang mga ripples ng Dreamy Light sa mga mata ni Francis, pumipintig sa kanyang paligid. Boom! Basag!
Tila nadudurog na parang mga bula ang paligid habang tinatamaan ito ng panaginip na liwanag. Ang tanawing ito ay natakot sa mga miyembro ng Giant God Race, at ang mga bloodline sa kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. 1393. Lumitaw ang mga ripples ng dreamy light sa mga mata ni Francis, pumipintig sa kanyang paligid. Boom! Basag! Tila nadudurog na parang mga bula ang paligid habang tinatamaan ito ng panaginip na liwanag. Ang tanawing ito ay natakot sa mga miyembro ng Giant God Race, at ang mga bloodline sa kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Kuya Hale, anong problema? Sinuri ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Ang mata niya. Tinitigan ni Ancient God Resplendence ang kaliwang mata ni Francis. Nagulat siya, hindi niya maiwasang mapa-atres ng ilang hakbang. Kailangang mapagtanto ng isang tao na kahit na ang isang Diyos na Panginoon ay hindi maaaring basagin ang espasyo ng isang mataas na antas na dimensyon na tulad nito, ngunit ang kapangyarihang inilabas ng kaliwang mata ni Francis ay malinaw na nagiging sanhi ng pagkabasag ng espasyo sa paligid. Biz. Sa paglalagay ni Francis ng lahat ng kanyang lakas sa pagsupil, ang kanyang kaliwang mata ay unti-unting naging matatag, at ang panaginip na liwanag na iyon ay naglaho. Ayos lang ako. Nawala rin ang pagkahilo sa kanyang kaluluwa. Ibinaling ni Francis ang kanyang tingin sa puno ng panahon, at nanlabo ang kanyang mga mata. Minamaliit namin ang Ancient Soul Hall at ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race. Isang mahinang buntong hininga si Wu Heng. Ngunit hindi ito tulad ng wala tayong pagkakataon. Kahit papaano, ang tatlong kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay lahat ay may mga pinsala, at ang lakas ng sinaunang lahi ni Jovan ay may limitasyon sa oras. Sabi ni Francis pagkatapos ng ilang pag-iisip. Lahat sila ay labis na natakot sa pinakamataas na lakas na ipinakita ni Jovan na hindi nila malamig na masuri ang sitwasyon. Mabuti. Alam ni Wu Heng na ang ibig sabihin ni Francis ay may pagkakataon pa sila. Swoosh! Ang grupo ng apat ay nagsimulang lumipad patungo sa puno ng panahon. Sa pamamagitan ng puno ng panahon. Damn, more enemies. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa galit at ayaw na mukha ng Twilight Valley. My Lord, sila ay mga kaaway ng Ancient Soul Hall, sabi ng sinaunang Diyos na si Casper. Siyempre, ang sinaunang Diyos na si Casper ay nasa ilalim na ng kumpletong kontrol ng katawan ng pag-iisip sa puntong ito. Wala pa ring silbi. Umiling si Twilight Valley. Kahit na ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, kahit na ang mga miyembro ng Giant God Race ay handang tumulong sa kanila, ang mga pagkakataon na manalo ay maliit pa rin. Ang Heaven's Legacy Race si Jovan ng Langit ay may kontrol sa kapangyarihan ng sinaunang lahi. Kahit na ang Light Race ay nahirapang makipaglaban sa kapangyarihan ng sinaunang lahi, lalo pa ang Giant God Race. Twilight Valley, hindi simple ang silver-haired boy na iyon. Nagawa pa niyang paamuin ang isang Heaven's Legacy Cat. Ang fragment ng ancestral artifact na ipinadala. Ganun ba? Isang Heaven's Legacy Cat. Nagulat si Twilight Valley kay Francis. Nakalabas na sila sa wakas. Perpekto. Kaya nating harapin silang lahat ng sabay-sabay. Nakita ni Jovan ang Giant God Race Party na lumilipad at malakas na tumawa. Kung nanatiling nagtatago ang team ni Francis, kapag natapos na niya ang Light Race at nakuha ang Ancestral Artifact Fragment, kailangan niyang magpahinga sandali bago hanapin at alisin ang Giant God Race team. Ngunit ngayon, paparating na ang Giant God Race team habang aktibo pa ang kanyang bloodline. Dahil ito ang kaso, malulutas niya ang lahat ng kanyang mga problema sa isang stroke. Boom! Isang malawak at sinaunang enerhiya ang dumaan sa mundo, na naging sanhi ng panginginig ng mga kadugo ng lahat at ang kanilang paghinga ay makaramdam ng pagkabigo. Mamatay! Itinulak ni Jovan ang isang palad na nakatutok sa koponan ni Francis. Kakrak! Isang ginto at pilak na banal na liwanag ang lumampas sa espasyo upang bumaba sa Giant God Race team. Ay hindi. Napangisi silang lahat. Biglang humakbang pasulong si Wu Heng habang pinapaganan niya ang kanyang Giant God Race na bloodline, pinaliguan ang mundo sa nakasisilaw na puting liwanag kasabay nito, nagsimulang lumabas sa kanya ang kapangyarihan ng Five Elements Law.
Ang ordinaryong kapangyarihan ay hindi man lang makakayanan ni Jovan. Tanging ang kapangyarihan ng isang batas ang nagkaroon ng anumang pagkakataong lumaban. 5 elemento na nakakabasag ng batas na POM. Inilabas ni Wuhing ang isang palad at 5 vortex ng enerhiya, bawat isa ay may iba't ibang kulay, ang lumitaw sa kanyang 5 malalaking daliri. Boom! Habang itinutulak niya ang kanyang palad, isang napakalaking palad ng enerhiya ang nabuo mula sa 5 magkakaibang puyo ng tubig na sumakit patungo sa pag-atake ni Jovan. Ngunit makalipas ang ilang sandali. Boom! Bang! Ang pag-atake ni Wuhing ay durog na durog, ang banal na liwanag ay tumagos dito gayunpaman, si Wuhing ay nagtagumpay na harangin ang pag-atake ni Jovan sa loob ng ilang sandali, na binibigyan ng sapat na oras para makaiwas ang iba. Brerum. Ang ginto at pilak na liwanag ay bumagsak sa lupa, na nilipol ang lahat ng dinadaanan nito. Nagawa niya talagang i-block ito saglit. Medyo nagulat si Jovan. Naabot na ni Wuhing ang antas ng isang half-step na Godlord, at sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang Godlord, kaya alam niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng isang batas. Karaniwan, ang kakayahang ito na sinamahan ng kanyang giant God race ay gagawin siyang hindi magagapi laban sa sinumang mababa sa antas ng Diyos na Panginoon. Heaven's Legacy Race, mamatay. Sa kabilang panig, ginamit ng Twilight Valley ang pagkakataong ito para maningil kay Jovan. Oras na pagpapatupad. Ibinaba ng Twilight Valley ang fragment ng ancestral artifact na nagpakawala ng talim ng baluktot na enerhiya ng oras. Ang talim ng time na ito ay tumusok sa kalawakan at agad na lumitaw sa harap ni Jovan. Ang Twilight Valley ay isa ring Diyos na Panginoon bago ang kanyang muling pagkabuhay, at naunawaan din niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng isang batas. Bukod dito, ginagamit din niya ang fragment ng ancestral artifact, kaya ang time attack na ito ay napakalakas. Ang isang ordinaryong kalahating hakbang na Panginoong Diyos ay magiging walang magawa laban sa pag-ataking ito, na agad na namamatay. Maging ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay medyo nag-aalala para kay Jovan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pag-atake mula sa isang miyembro ng Light Race gamit ang isang fragment ng ancestral artifact. Hey! Malamig na tumawa si Jovan, at ang kanyang ancient god devil body ay agad na sumabog na may mas malakas na bloodline energy. Bees! Swoosh! Nagsimulang dumaloy ang ginto at pilak na sinulid ng liwanag sa kanyang katawan, na naglalabas ng madilim na liwanag. Sa isang sulyap, si Jovan ay tila 100,000 bundok, na dinudurog ang lahat ng bagay sa mundo. Boom! Bang! Sa sandaling ito, ang pag-atake ng Twilight Valley ay bumagsak sa katawan ni Jovan, ngunit ang nakakagulat, ang distorted blade ng time energy ay nasa kalagitnaan pa lang nang bigla itong humina. Swoosh! Habang patuloy itong lumalim sa Jovan, mas mabilis na bumaba ang kapangyarihan. Haha, kahit 20 hanggang 30% lang ng bloodline power ng sinaunang lahi ang mayroon ako, wala ka pa ring magagawa sa aking sinaunang Diyos Diablo na katawan. Itinaas ni Jovan ang kanyang ulo at tumawa. Swoosh! Habang lumalalim ang talim ng enerhiya ng oras, mas mabilis itong nawala ng enerhiya, at mabilis na naghihilom ang mga sugat sa katawan ni Jovan. Ito. Sinaunang lahi. Ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay nakatayo sa gulat. Hindi katakataka na ang sinaunang lahi ang naghari sa lahat ng iba pang hindi mabilang na lahi, wala sa kanila ang nang-ahas na suwayan ito. Ang kapangyarihan ng sinaunang lahi ay talagang hindi maisip. Sa di kalayuan, nagulat din si Francis sa tanawing ito. Ang pag-atake na inilunsad mula sa fragment ng ancestral artifact ng Twilight Valley ay talagang nabigo na gumawa ng anuman kay Jovan. Kung ganoon ang kaso, kung aatake ako sa pamamagitan ng kaluluwa. Kumislap ang mga mata ni Francis. Bagamat napakalakas ni Jovan pagkatapos ay activate ang kanyang bloodline ng Ancient Race, dapat nasa peak rank 9 pa rin ang soul intent niya. Biglang, isang napakalaking silver na mata ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Jovan, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Sa sandaling ito, kahit na ang malupit na enerhiya na ibinubuga ni Jovan ay medyo humina. Ito ang. Si Jovan ay may kaina hinalang tumingin sa langit.
Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang mata na ito ay lubhang abnormal. Ipinaalala pa nito sa kanya ang 8 Great God Eyes. Tingnan ng mata ng Diyos. Si Francis, sa Eye of Heaven state, ay gumamit ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang eye bloodline techniques. Isang malakas na puwersang sumisipsip ng kaluluwa ang lumabas sa mata. Sa estado ng Eye of Heaven, ang kanyang gaze of the God Eye ay mas malakas. Kahit na ang mga half-step na Godlords ay maaapektuhan. Isang sobo-absorbing eye bloodline technique. Naalarma ang sinaunang Diyos na si JLC ang kanyang mga pinsala ay mas malala, kaya kahit ang kanyang sinaunang kaluluwang katawan ay naramdaman ang paghila ng pamamaraang ito. Ngunit ngumisi lang si Jovan. Paano ito? Walang silbi. Natigilan si Francis. Noong ginamit ang kanyang gaze of the God ay laban kay Jovan, tila sinusubukan nitong humila laban sa isang napakalaking bundok, isang hindi kapani-paniwalang mahirap na gawain. Buong pagmamalaking tumayo si Jovan kung saan siya ay parang isang bundok na hindi natitinag. Ignorante. Ang sinaunang Diyos Diablo na katawan ay kaysa ng kaluluwang katawan. Ito ay pinakamataas at walang kapintasan. Malakas na tumawa si Jovan, at pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang palad sa langit. Ang banal na liwanag ay agad na bumungad sa panaginip na pilak na mata. Ay hindi. Napangiwi si Francis nang magsimulang pumutok ang kanyang kaliwang mata. Inalis niya ang Eye of Heaven sa lalong madaling panahon, ngunit huli pa rin siya. Boom! Isang napakaliit na bahagi ng pag-atake ni Jovan ang nakaabot sa Eye of Heaven at naapektuhan ang kaluluwa ni Francis. Si Francis ay palaging lubos na nagtitiwala sa kanyang mga depensa sa kaluluwa, ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sakit na mas matindi kaysa noong hinati niya ang kanyang kaluluwa. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pag-iyak ni Francis, ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang ulo habang siya ay bumagsak sa lupa. Bees! Ang mahinang ginto at pilak na liwanag ay nagsimulang magdulot ng kalituhan sa kaluluwa ni Francis. At pagkatapos ay umabot ito sa espiritual na mata ng Diyos. Thuish. Isang vortex ng panaginip na liwanag ang agad na lumabas mula sa God's spiritual eye. Kakaiba, biglang kumalma ang ginto at pilak na liwanag. Ang dreamy light vortex ay nagsimulang direktang sumipsip ng enerhiya ng sinaunang lahi na umabot sa kaluluwa ni Francis. Francis. Ang tatlong miyembro ng Giant God Race ay labis na nag-aalala. Ang pag-atake ay umabot sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi siya patay. Lalong lumalim ang pagkalito ni Jovan. Habang nakatingin siya kay Francis, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa kaliwang mata ni Francis. Ang kaliwang mata niya. Biglang nabalisa si Jovan. Pumunta ka. Sa sandaling ito, sumigaw si Wuheng at umabant. Mga miyembro ng Giant God Race, kung tutulungan ninyo akong itulak sila pabalik, lubos kayong magpapasalamat. Agad na sabi ni Twilight Valley. Nang umatake si Wuheng kanina, napansin niya na si Wuheng ay hindi ordinaryong half-step na Godlord. Malaki ang posibilidad na isa siyang Godlord expert sa nakaraang buhay. Kung ito ang kaso, mayroon silang pagkakataong lumaban kung sila ay nagtutulungan. Huwag mag-iwan ng buhay ng sinuman. Ungol ni Jovan. Ang tatlong kalahating hakbang na Godlords of Ancient Soulhole ay sabay-sabay na sumisingil. Scram! Umungol si Wuheng habang inilalabas niya ang kanyang daliri. Ang daliri na ito ay napuno ng mabigat na bloodline na pisikal na enerhiya ng Giant God Race pati na rin ang pag-unawa ni Wuheng sa batas. Brerum. Ang walang katapusang makamundong pressure ay dumagundong patungo sa tatlong kalahating hakbang na Godlords of Ancient Soulhole. Ang Ancient God Destruction Flow at Ancient God JLC ay napilitang bumalik sa pagkakagulo, habang ang Ancient God Ice Jade, na pinakamalakas at bihasa sa depensa, ay lumabas na medyo mas mahusay. Thuish. Sa sandaling ito, dumating ang sinaunang Diyos na si Casper sa tabi ni Wuheng. Pumunta ka at tulungan si Lord Twilight Valley. Sabi ng sinaunang Diyos na si Casper, at pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin ang tatlong half-step na Godlords ng Ancient Soulhole. Pagkarating sa ipinagbabawal na lugar ng Light Race, mas lumakas si Casper, at talagang nakabawi na siya sa ginastos niya kanina.
At hindi siya napigilan dito, na nagpalakas pa sa kanya. Ang Ancient God Resplendence, Ancient God Thundermount, at ang maliit na Pos ang magnanakaw ay pumasok din sa labanan, tumulong sa sinaunang Diyos na si Casper. Ang tatlong half-step na Godlords ng Ancient Soul Hall, dahil nakipag-away sila sa Twilight Valley kanina lang, ay nasugatan at napagod. Ang sinaunang Diyos na si Casper at ang iba ay hindi rin naghahangad na talunin sila, pinigilan lamang sila. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mga nakakatakot na pagsabog ng liwanag ay makikita sa tigang na lupain, at ang buong mundo ay nanginginig ng matindi. Si Francis lamang ang tahimik na nakahiga sa gilid ng larangan ng digmaan. Sa kanyang God-Eye Dimension, pagkatapos na masipsip ng dreamy silver sphere ang enerhiya ng Ancient Race, nagsimula itong umikot ng baliw, naglabas ng mapang arap na ambon na ginawang parang dreamscape ang buong God-Eye Dimension. Ang isip ni Francis ay nalubog sa panaginip na liwanag na ito, kung saan nakakita siya ng serye ng malabong mga imahe. 1394. Ang kaluluwa ni Francis ay hindi nawala ng malay. Sa halip, ito ay nahuhulog sa panaginip na silver sphere, kung saan nakakita ito ng serye ng malabong mga imahe. Ito ay isang magulong larangan ng digmaan, kulay abo at madilim, isang hindi kapani-pani walang mapang api na hangin na nakabitin sa lahat. Brer Room. Sa dulo ng larangan ng digmaan na hindi niya makita, naririnig niya ang hindi mabilang na mga dumadagandong na pagsabog. Sa larangan ng digmaan, ang mga kahangahangang figure ng iba't ibang hugis ay nakipaglaban, ang kanilang mga labanan ay naghiwa-hiwalay sa kalangitan, nabali ang lupa, at napunit ang tela ng space-time mismo. Sa lugar na ito, hindi man lang masabi ni Francis kung aling bahagi ang langit at aling bahagi ang lupa. Napakalakas. Anong klaseng digmaan ito? Nanginginig ang isip ni Francis. Ang lahat ng mga figure sa digmaang ito ay nagtataglay ng lakas na higit sa isang ordinaryong Panginoong Diyos. Biglang, isang nanginginig na langit na pulso ng enerhiya ang nagmula sa gitna ng walang hangganang larangang ito. Ang isipan ni Francis ay binigyan ng matinding pagkabigla, at hindi niya maiwasang tumingin. Brer Room. Sa gitna ng larangan ng digmaan, isang dambuhalang God Devil ang nagpakawala ng magulong bola ng enerhiya. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay gumuho, at ang lahat ng mga kalapit na figure ay sumugod sa malayo na may napakabilis na pagsabog. Boom! Ang magulong bola ng enerhiya ay agad na tumawid sa isang malawak na distansya, na sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang landas habang ito ay sumabog patungo sa kabilang dulo ng larangan ng digmaan. May isa pang malabo at napakalaking figure. Biglang lumitaw ang dalawang nakakasilaw at parang panaginip na ilaw sa ulo ng hindi malinaw na figurang ito. Bees. Ang hindi kapani-pani walang mapangarapin na ambon ay nagsimulang kumalat palabas, na nagpinta sa madilim at kulay abo na mundo sa nakasisilaw na mga kulay. Biglang natipon ang lahat ng kulay sa magulong bola ng enerhiya. Ilang sandali pa, ang magulong bola ng enerhiya ay napalitan ng isang bola ng panaginip na liwanag. At pagkatapos, sa isang bagzo ng hangin, naglaho ang panaginip na liwanag. Para bang ang enerhiyang ito ay palaging isang ilusyon, at ang kaunting haplos ay magpapakalat. Napakadaling gawin. Ang enerhiyang ito. Maaari bang? Nanlaki ang mga mata ni Francis habang ang kanyang kaluluwa ay nanginginig at nanginginig. Ang kanyang mga iniisip ay parang nagyelo, at ang lahat sa mundo ay tila bumagal. At tinitigan ni Francis ang tanawing ito, nakalimutan ang oras. Ang eksenang ito ay tila tumagal ng 1 taon, 10 taon, 100 taon. Sa panahong ito, sunod-sunod na malalim at kamangha-manghang pag-unawa ang damaloy sa kaluluwa ni Francis ng may matinding kahirapan. Oras na pagpapatupad. Hinawakan ng Twilight Valley ang fragment ng ancestral artifact at nagpakawala ng talim ng baluktot na time energy. Ang talim ng enerhiya ng oras na ito ay hindi pinansin ang paghihigpit ng mundong ito at napuno ng kapangyarihang maaaring sirain ang lahat. Gayunpaman, nang ang talim na ito ng enerhiya ng oras ay naputol kay Jovan, ito ay parang isang maliit na bato na nahuhulog sa isang lawa, na lumilikha lamang ng isang maliit na alon. Ang sinaunang lahi ay nakakatakot. Natigilan si Wu Heng.
Ayon sa sinabi ni Jovan, 20 hanggang 30% lang ang hawak niya sa bloodline ng sinaunang lahi. Kung ang aktwal na sinaunang lahi ay narito, gaano ito kakilakilabot? Hindi katakataka na, sa sinaunang ligaw na panahon, ang sinaunang lahi ay buong pagmamalaki na tumayo sa ibabaw ng 10,000 sinaunang lahi, walang sinumang nang ahas na homonin ang kataas-taasang kapangyarihan nito. Swoosh! Mabilis na nagsimulang kumilos si Wu Heng na nagpakawala ng sunod-sunod na bolt ng maraming kulay na enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Ang bawat bolt ng finger energy ay naglalaman ng malakas na bloodline energy ng giant god race at isang bahid ng law energy. Ang bawat isa ay sapat na upang paksay ng isang rank 9. Ang mga mababang langgam ay nangangahas din na makipaglaban sa akin. Malakas na tumawa si Jovan nang lumabas ang malupit na sinaunang enerhiya mula sa kanyang katawan, at umabant siya. Whoosh! Ang kanyang kaliwang palad ay humampas sa hangin, nagpakawala ng isang alon ng ginto at pilak na liwanag na umuungol sa lahat ng direksyon. Boom! Bang! Bumagsak! 1394. Ang kaluluwa ni Francis ay hindi nawala ng malay. Sa halip, ito ay nahuhulog sa panaginip na silver sphere, kung saan nakakita ito ng serye ng malabong mga imahe. Ito ay isang magulong larangan ng digmaan, kulay abo at madilim, isang hindi kapani-pani walang mapang-api na hangin na nakabitin sa lahat. Brerum. Sa dulo ng larangan ng digmaan na hindi niya makita, naririnig niya ang hindi mabilang na mga dumadagandong na pagsabog. Sa larangan ng digmaan, ang mga kahangahangang figure ng iba't ibang hugis ay nakipaglaban, ang kanilang mga labanan ay naghiwa-hiwalay sa kalangitan, nabali ang lupa, at napunit ang tela ng space-time mismo. Sa lugar na ito, hindi man lang masabi ni Francis kung aling bahagi ang langit at aling bahagi ang lupa. Napakalakas! Anong klaseng digmaan ito? Nanginginig ang isip ni Francis. Ang lahat ng mga figure sa digmaang ito ay nagtataglay ng lakas na higit sa isang ordinaryong Panginoong Diyos. Biglang, isang nanginginig na langit na pulso ng enerhiya ang nagmula sa gitna ng walang hangganang larangang ito. Ang isipan ni Francis ay binigyan ng matinding pagkabigla, at hindi niya maiwasang tumingin. Brerum. Sa gitna ng larangan ng digmaan, isang dambuhalang God Devil ang nagpakawala ng magulong bola ng enerhiya. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay gumuho, at ang lahat ng mga kalapit na figure ay sumugod sa malayo na may napakabilis na pagsabog. Boom! Ang magulong bola ng enerhiya ay agad na tumawid sa isang malawak na distansya, na sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang landas habang ito ay sumabog patungo sa kabilang dulo ng larangan ng digmaan. May isa pang malabo at napakalaking figure. Biglang lumitaw ang dalawang nakakasilaw at parang panaginip na ilaw sa ulo ng hindi malinaw na figurang ito. Bees. Ang hindi kapani-pani walang mapangarapin na ambon ay nagsimulang kumalat palabas, na nagpinta sa madilim at kulay abo na mundo sa nakasisilaw na mga kulay. Biglang natipon ang lahat ng kulay sa magulong bola ng enerhiya. Ilang sandali pa, ang magulong bola ng enerhiya ay napalitan ng isang bola ng panaginip na liwanag. At pagkatapos, sa isang bagzo ng hangin, naglaho ang panaginip na liwanag. Para bang ang enerhiyang ito ay palaging isang ilusyon, at ang kaunting haplos ay magpapakalat. Napakadaling gawin. Ang enerhiyang ito. Maaari bang? Nanlaki ang mga mata ni Francis habang ang kanyang kaluluwa ay nanginginig at nanginginig. Ang kanyang mga iniisip ay parang nagyelo, at ang lahat sa mundo ay tila bumagal. At tinitigan ni Francis ang tanawing ito, nakalimutan ang oras. Ang eksenang ito ay tila tumagal ng 1 taon, 10 taon, 100 taon. Sa panahong ito, sunod-sunod na malalim at kamangha-manghang pag-unawa ang damaloy sa kaluluwa ni Francis ng may matinding kahirapan. Oras na pagpapatupad. Hinawakan ng Twilight Valley ang fragment ng ancestral artifact at nagpakawala ng talim ng baluktot na time energy. Ang talim ng enerhiya ng oras na ito ay hindi pinansin ang paghihigpit ng mundong ito at napuno ng kapangyarihang maaaring sirain ang lahat. Gayunpaman, nang ang talim na ito ng enerhiya ng oras ay naputol kay Jovan, ito ay parang isang maliit na bato na nahuhulog sa isang lawa, na lumilikha lamang ng isang maliit na alon.
Ang sinaunang lahi ay nakakatakot. Natigilan si Wu Heng. Ayon sa sinabi ni Yovan, 20 hanggang 30% lang ang hawak niya sa bloodline ng sinaunang lahi. Kung ang aktwal na sinaunang lahi ay narito, gaano ito kakilakilabot? Hindi katakataka na, sa sinaunang ligaw na panahon, ang sinaunang lahi ay buong pagmamalaki na tumayo sa ibabaw ng 10,000 sinaunang lahi, walang sinumang nang ahas na hamanin ang kataas-taasang kapangyarihan nito. Swoosh! Mabilis na nagsimulang kumilos si Wu Heng na nagpakawala ng sunod-sunod na bolt ng maraming kulay na enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Ang bawat bolt ng finger energy ay naglalaman ng malakas na bloodline energy ng giant god race at isang bahid ng law energy. Ang bawat isa ay sapat na upang paksay ng isang rank 9. Ang mga mababang langgam ay nangangahas din na makipaglaban sa akin. Malakas na tumawa si Yovan nang lumabas ang malupit na sinaunang enerhiya mula sa kanyang katawan, at umabant siya. Whoosh! Ang kanyang kaliwang palad ay humampas sa hangin, nagpakawala ng isang alon ng ginto at pilak na liwanag na umuungol sa lahat ng direksyon. Boom! Bang! Bumagsak! Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.